Don't forget to subscribe babe, hopefully guys. Si Emma, Norman, at Ray, ay tatlong napakatalinong mga batang ulila na masaya at may maayos na buhay sa The Gracefield House, kasama ang 35 iba pang mga bata. Maagang nagsisimula ang kanilang araw, kung saan si Emma ang nakatokang gumising sa mga bata at inihahanda para sa kanilang almusal. Doon ay kasama din nila ang tinatawag nilang mama na si Isabella, na nangangalaga sa mga bata at may pasensya tulad ng isang ina, kung saan hinahangaan at iginagalang ng lahat lalo na si Emma. Doon ay sumasalang din ang mga bata sa iba't ibang pagsusulit upang ipakita ang kanilang mga katalinuhan, kung saan ang tatlong bida ang palaging nakakakuha ng perpektong marka. Naglalaro din sila ng maibataya sa malawak na damuhan, at sariwang kagubatan na pumapalibot sa bahay ampunan. Habang kilala si Emma sa kanyang kakayahan sa pagiging atleta, si Norman naman ay kilala bilang mautak sa lahat ng bagay. Kaya nang nahihirapan siyang makita si Emma, ay nagkunwari siyang natumba upang mapilitan itong lumabas at sa kanya ito nagawang mahuli. Muli silang naglaro kung saan ang lahat ay naging taya maliban kay Norman. Subalit habang naghahanap si Emma, ay aksidente niyang natuklasan ang isang bakod, kung saan doon din niya nakita si Norman na nakatitig sa parehong bakod. Maya-maya pa ay dumating na rin si Ray habang ang ibang bata ay nakahabol na rin. Dahil alam ng lahat na sila ay pinagbabawalan lumabas ng bakod, napag-usapan nila ang tungkol sa kung ano ang maaaring itsura ng labas ng mundo, habang nagpalitan ng mga pangarap tungkol sa nakatakdang araw na sila ay ampunin at umalis ng bahay ampunan. Subalit ang isa sa mga pinakabata sa lahat na si Connie, ay nakatakda palang ampunin sa mismong gabi na iyon, kung saan nagpaalam siya na lumuluha sa kanyang tinuturing na pamilya, habang inihatid pala yon ng kanyang pinakamamahal na mama. Ngunit habang naglilinis ay nakita ni Emma ang paboritong stuffed toy ni Connie, na kung saan alam niyang mahirap kay Connie na mag-adjust nang wala ang pinakamamahal nitong laruan. Agad silang umalis ni Norman upang ihabol ang laruan ni Connie, kung saan tumungo sila sa isang malayong garahe at nakita ang isang naghihintay na truck sa loob nito. Naisip ni Emma na kung iiwan niya ang laruan sa likod ng truck, ay tiyak na makikita ito ni Connie, ngunit nang ilagay niya ito ay bumungad sa kanya ang isang nakakatakot na eksena. Nang tignan din ito ni Norman, ay siya rin ay nabagabag sa pagkakakita sa wala ng buhay na si Connie. Habang hindi sila makapaniwala, narinig nila ang mga boses mula sa likod ng pinto at agad silang pumunta sa ilalim ng truck upang magtago. Ang kanilang takot ay nagbunga ng takot, nang matuklasan nila na ang mga ito ay isang tunay at nakakatakot na mga halimaw. Pareho silang nagtiis upang pigilan ang kanilang mga sigaw, habang pinag-uusapan ng mga halimaw kung paano inaalagaan ang mga bata bilang mataas na kalidad na karne, para sa mayayaman at makapangyarihang mga halimaw. Subalit lalo pang nabasag ang kanilang buong mundo nang makitang kasabwat pala ang kanilang itinuturing na ina, sa paghahatid ng mataas na kalidad na mga produkto. Kaya bago pa man sila makita ng mga halimaw ay nakatakbo sila mula sa garahe, habang umiiyak at hindi makapaniwala nang matuklasan ang nakakatakot na katotohanan ng kanilang buhay. Sinalubong sila ni Boy Emo, ngunit tumuloy lamang sila sa itaas habang iminungkahi ni Norman na dapat na silang magplanong tumakas. Subalit tinanggihan ito ni Emma, dahil ayaw niyang iwanan ang iba pang mga bata upang mamatay. Ngunit pinakalma siya ni Norman, nang sabihin nito na gagawa sila ng isang plano upang lahat sila ay magawang makatakas at makasurvive. Nakikinig naman si Ray sa kanilang usapan, habang nakita naman ng mga halimaw ang laruan ni Connie, na ikinagimbal ni Isabella. Simula noong malaman ang sikreto ng kanilang tahanan, ay dinadalaw ng mga nakakatakot na bangungot si Emma at hindi niya maiwasang maipakita ang kanyang takot sa unang pagkakataon, na makita muli si Isabella nang matuklasan nila ito. Ngunit agad siyang sinabihan ni Norman na kailangan nilang umakto ng normal na parang walang nangyaring kakaiba. Habang malakas ang kutob ni Norman na marahil alam na ni Isabella na may pumunta sa gate dahil naiwanan nila doon ang laruan, naniniwala pa din siya na hindi alam nito kung paano ito napunta doon. Ayon sa narinig ni Norman mula sa pag-uusap ng mga halimaw, binabase nila ang pagkakasunod-sunod na ipapadala kung gaano kataas ang nakukuhang marka ng mga bata sa pagsusulit. Ang mga bata na nakakakuha ng mababang marka ay mas maagang na ipapadala, habang ang matataas ay pinapahinog nila sa kapapatayin, kapag narating na ang 12 taong gulang nito. Kaya habang palaisipan kung bakit ganon ang pagkakasunod-sunod, biglang naisip ni Norman na marahil mas masarap sa mga halimaw ang utak ng matatalino.
Kaya habang halos 2 buwan pa bago ang sunod na ipapadala, mayroon pa silang panahon upang makabuo ng isang plano na maitakas ang lahat ng mga bata na naroon. Naisip nila na ang pinakaligtas na paraan ng pagtakas ay sa pamamagitan ng gubat, ngunit nang sinubukan nilang tumawid sa maliit na bakod, ay bumungad sa kanila ang malaki at makapal na pader. Tinignan muna nila ang pader at naisip nila na magagawa nila itong akyatin sa pamamagitan ng tali, bago sila nagmadaling bumalik ng bahay ampunan. Doon ay biglang dumating ang isang umiiyak na bata at ipinaalam na may nawawalang bata sa gubat, habang may kinuhang bagay si Isabela sa kanyang bulsa at pagkatapos ay umalis upang puntahan ito. Subalit makalipas lamang ang ilang minuto ay bumalik si Isabela na dala ang batang nawawala, kung saan ikinagulat ito ng dalawa dahil tila alam nito kung saan sila dapat hahanapin. Biglang naisip ni Norman na ang bagay na iyon ay isang tracking device at marahil may transmitter na inilagay sa kanilang katawan, kaya tila isa itong pahiwatig na kahit saan sila pumunta, ay magagawa silang mahanap ni Isabela. Nang pumasok sila sa loob ng bahay, ay tinawag si Norman ng isa pang bata upang magpatulong, habang naiwan si Emma at naalala ang drawing na ginawa ni Connie. Subalit bigla na lamang sumulpot si Isabela na ikinagulat ni Emma, at nagtanong kung bakit tila hindi na siya masaya nitong mga nakaraang araw. Kaya habang ang paparating na si Norman ay ikinagulat ang eksenang nakita, ay mabilis naman na napakalma ni Emma ang kanyang sarili at nagpanggap na mahal niya si Isabela. Subalit habang nangangamba si Norman na baka hindi makontrol ni Emma ang emosyon nito, ay biglang dumating si Ray upang tawagin ang lahat para sa hapunan. Ngunit nang aalis na silang dalawa, ay diretso na tinanong sila ni Isabela kung sila ba ay nasa gate noong nakaraang gabi. Masaya naman nila itong itinanggi dahil labag daw ito sa patakaran, ngunit tiyak na may pag-aalinlangan si Isabela. Labis nila itong ikinahina at ikinatakot, na halos manginig ang kamay ni Norman, subalit kailangan nilang lakasan ang kanilang mga loob at magpatuloy sa kanilang plano. Kinaumagahan, pumunta sila ng gubat upang itago ang kanilang gagawing tali sa isang butas ng puno malapit sa pader. Ngunit sumunod pala sa kanila ang kanilang kaibigang Imo, na gustong malaman kung ano ang kanilang ginagawa. Nang sabihin nila ang lahat kay Ray, ikinagulat ito ni Emma dahil naniwala agad ito ng walang pag-aalinlangan, sapagkat kilala nito si Norman na hindi ito magsisinungaling tungkol rito. Bagamat handa si Ray na tumulong sa malaking planong pagtakas, hindi siya sumang-ayon sa ideya ni Emma na lahat ng 37 bata ay makakatakas. Sinabi ni Ray na hindi lamang sila basta tatakas, dahil hindi nila alam ang mundo sa labas at posible na may nasyon ng mga halimaw doon, na walang ligtas na lugar para sa mga tao. Dagdag pa nito na magiging hadlang ang karamihan sa kanilang pagtakas na maaari nilang ikamatay, kaya't ang pinakamahusay na solusyon ay iwanan silang lahat. Ngunit hindi pumayag si Emma dahil gusto niyang mailigtas ang lahat kahit gaano pa ito kaimposible, at ayaw niyang makita na may iba pang katulad ni Connie ang magdusa. Tinanong ni Ray si Norman kung talagang sasama siya sa bugok nitong plano, kung saan sumagot ito na hindi niya iiwan si Emma, dahil palaging inuuna nito ang iba kaysa sa kanyang sarili. Kahit pa sila ay nasa isang lumulubog na barko, susunod siya kay Emma hanggang sa huli dahil mahal niya ito at nais niyang makita itong nakangiti kaysa umiiyak. Sumumpa si Norman na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya kahit na tila hindi ito makatwiran, dahil ang mundo ay mas lalong hindi makatwiran. Sa huli ay pumayag din si Ray na sumama sa kanilang bugok na plano, bago tumunog ang bell at bumalik sila sa bahay ampunan. Doon ay ipinakilala ni Isabela sa lahat ang mga bagong addition sa pamilya, na si Baby Carol at Sister Crone. Kaya habang natutuwa si Isabela, ito naman ay magiging mahirap sa tatlo dahil nakikita nila ito na isang bagong kaaway na kailangan nilang malagpasan. Naiinis si Norman dahil may panibago na naman silang puproblemahin, ngunit sinabi ni Ray na maganda ito dahil nagkaroon sila ng dalawang pagmumulan ng impormasyon. Habang kailangan pa din nilang hanapin ang mga transmitter kung saan man galing sina Carol at Sister Crone, naniniwala si Ray na ang isang device na hindi nagiiwan ng peklat ay masyadong advanced upang mag-exist, kaya dapat may lugar sa kanilang katawan kung saan naiwan ang isang peklat. Kaya nang makaisip si Norman ng matalinong ideya na suriin ang bagong dating na si Carol, napagtanto nila na posibleng mayroon pa itong peklat kung saan inilagay ang transmitter. Samantala, binati ni Crone si Isabela sa lahat ng kanyang mga tagumpay bilang pinakabata at pinakamahusay na naging mama, dahil sa pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng karne. Ngunit tumanggi si Isabela sa lahat ng papuri ni Crone at hiniling na itoon niya ang kanyang sarili sa trabaho,
at ibinigay ang mga impormasyon na kailangan tandaan tungkol sa mga bata. Ipinaalam din niya na dalawa sa mga pinakamatandang bata ay natuklasan na ang tungkol sa mga halimaw, ngunit sinabi niya kay Crone na siya na ang bahala at pinag-utos na bantayan lamang sila. Sabay ipinaalala ni Isabela na siya pa din ang masusunod sa bahay na iyon, habang si Crone ay kanyang assistant lamang. Subalit pagdating ni Crone sa kanyang kwarto, ay may lihim pala itong patumbahin ang kanyang boss. Bigla nitong kinausap ang isang manika na parang siraulo, habang sinasabi na naniniwala siyang matutupad ang kanyang pangarap na maging ina, kapag mahanap niya ang dalawang bata at makakalap ng matibay na ebidensya, na maghahatid sa kanya upang palitan si Isabela sa pwesto nito. Inumpisahan niya ito nang biglain niyang batiin sina Ray at Norman habang naguhugas ang mga ito ng pinagkainan, na may nakakatakot na mga ngiti at saka umalis upang makipaglaro sa mga bata. Dahil doon ay naisip ni Norman na baka sila ay pinagsususpetsahan na, kaya kailangan na nilang kumilos bago pa man malaman ni Isabela ang kanilang plano. Samantala, habang sinusuri ni Emma ang katawan ni Carol, lumapit sa kanya si Girl Labo ngunit biglang napansin niya ang tila isang pantal sa likod ng tenga ng baby, habang nag-fade naman na ang kay Girl Labo. Nagtanong naman si Girl Labo tungkol rito, ngunit agad na nag-alibay si Emma at ibinoling ang sarili kay Carol. Sa ibang eksena, nang sinubukan tawagan ni Isabela ang kanilang headquarters, narinig niya ang boses ng tinatawag nilang lola, na nagtatanong kung handa na ang 3 matataas ang marka para maipadala. Siniguro naman ni Isabela na makukuha ng mga halimaw ang kanilang pagkain, kung saan naniniwala ang mga ito na itong darating ang pinakadakilang alay para sa kanilang boss. Kinaumagahan, ipinaalam ni Emma sa dalawa ang tungkol sa transmitter sa likod ng kanilang mga tenga. Nagumpisa silang mag-isip ng paraan upang sirain ang transmitter, subalit kailangan nilang mag-ingat dahil maaari itong mag-alarm at malaman ni Isabela, kaya't napagpasyahan nilang huwag munang subukan hanggat hindi pa sila handang tumakas. Subalit habang pinag-uusapan nila ang tungkol rito, ay may taong lihim na nakikinig sa kanila na nagtatago sa halamanan. Gayunpaman, nag-focus na lamang muna sila kung paano magiging physically fit ang mga bata sa pagtakas. Naglaro sila kasama ang lahat ng mga bata upang mapataas ang kanilang stamina, habang si Ray naman ay nakatuon sa pagtuturo ng mga estratehiya para sa pagtatago sa loob ng kagubatan. Nakisali naman sa kanila si Crone upang mas makilala pa daw niya ang mga bata at nagbigay siya ng limit ng 20 minuto upang hanapin silang lahat. Nagsimula siyang tumakbo na parang halimaw at gumamit ng matalinong paraan upang palabasin ang mga bata at mahuli, gamit ang mga dahon na may pattern. Winasak niya din ang ilalim ng puno para lamang mahuli ang isang bata, habang nagpatuloy siya sa paghuli sa ibang bata hanggang sa mahuli niya ang karamihan sa mga ito. Hinabol niya din si Emma na iniligtas ang 2 bata habang bigla itong nawala matapos nilang tumalon. Subalit dahil napagod na si Emma sa kakabuhat sa 2 bata, ay hindi na siya muling nakatakbo at nagawa silang mahuli ni Crone. At para sa mga huling minutong natitira, hinabol naman ni Crone sina Norman at Ray, subalit naghiwalay ang dalawa upang mautakan nila ito hanggang sa tuluyang maubos ang 20 minuto, upang ipalasap kay Crone ang pagkatalo. Kahit nabigo, nananatiling determinado si Crone at tumingin sa taong maaaring magamit niya. Makalipas ang ilang linggo, napansin nila na tila hindi gumagawa ng aksyon sina Isabela, upang mahuli kung anong ginagawa nila. Doon nila napagtanto na marahil may isang espiya sa mga bata na nagmamatsyag sa kanila, kaya nang makita ni Emma ang lahat ay nakaramdam siya ng hinala sa tinuturing niyang pamilya. Matapos maghapunan, kinausap ni Isabela si Crone at kinilala ang pagsisikap nito sa pagsubok sa pisikal na kakayahan ng mga bata, habang ipinaalam na hindi siya nag-aalala sa kanya. Para kay Isabela, si Crone ay isang insurance policy lamang, habang ipinayo na manatiling masunurin at maging tulad ng isang alila. Ipinangako ni Isabela na kung mananatili siyang masunurin at hindi gagawa ng kahit anong kababalaghan, ay tutulungan niyang matupad ang pangarap ni Crone na maging isang mama. Feeling destroyed, pumunta si Crone sa kanyang kwarto at inilabas niya ang kanyang galit sa kanyang walang malay na manika, habang nanumpa na patutumbahin niya si Isabela at siya mismo ay magiging mama. Kinaumagahan, muli silang nagpatuloy magsanay kung paano ang kanilang pagtakas sa pamamagitan ng paglalaro ng maibataya. Sa pagkakataong ito, sa halip na ang lahat ay naglalaro ng isa-isa, bumuo sila ng mga koponan na pinamumunuan ng mas matatandang mga bata upang mapalakas ang kanilang pagtakas.
Matapos yun, tinanong ni Norman si Ray kung gaano katagal bago matapos ang pagsira niya sa transmitter, kung saan sinagot siya ni Ray na magiging handa ito sa loob ng 10 araw. Kaya nang sabihin ni Norman na doon na sila tatakas, ikinagulat ito ng dalawa dahil masyado daw mabilis ang takbo ng kanilang plano. Ngunit naniniwala si Norman na kailangan na nilang umalis bago dumating ang taglamig upang siguruhing mabubuhay sila sa labas. At para naman alamin kung sino ang sa tingin nilang espiya, nagplano silang tagpuin sina Don at Gilda. Sinabi nila rito ang tungkol sa kanilang lihim, subalit hindi sinabi ni Norman na patay na si Connie at ang tungkol sa mga halimaw, bagkus gumawa sila ng isang kasinungalingan na ang mga bata na umaalis ay biktima ng isang human trafficking. Sa una ay sa tingin ni Don na isa itong malaking biro, ngunit nang sabihin ni Gilda na lubos nitong kilala si Emma upang malaman na hindi siya kailanman magbibiro sa ganoong bagay, sumang-ayon din ang dalawa na sumali sa kanilang planong pagtakas. Pagkatapos nilang umalis, nagalit si Ray kay Norman dahil hindi nito sinabi ang katotohanan. Ngunit sinabi ni Norman na kailangan muna nilang malaman kung sino ang tunay na espiya sa dalawa, dahil nagset siya ng mga trap at sinabi niya kina Don at Gilda ang lokasyon ng mga tali. At depende kung saan ang mawawala, malalaman nila kung sino talaga ang tunay na espiya. Nang natutulog na ang lahat, tumayo si Gilda at umalis ng tahimik sa silid, habang napansin naman ito ni Emma. Isang piraso naman ng papel ang ibinigay sa ilalim ng pintuan ni Isabela, na nagsasabing ang tali ay nasa ilalim ng kama ni Norman. Samantala, habang nakatayo si Gilda sa pintuan, binuksan ito ni Crone at siya ay pinapasok sa loob ng silid. Sinubukan naman makinig ni Emma, ngunit sinabi ni Gilda na wala siyang ibang naiisip at nagpasalamat kay Crone sa pagiging maalalahanin nito sa kanya. Subalit habang palabas si Gilda, ibinunyag ni Crone na alam niyang sinabi ni Emma sa kanya ang lahat, na labis niyang ikinatakot. Kaya habang nangangamba si Emma, tinulak ni Gilda si Crone dahil wala siyang alam sa kanyang sinasabi, ngunit sinabi ni Crone na kung nais niya ng proteksyon, ay alam niya kung saan siya pupunta. Kaya nang salubungin siya ni Emma sa kanilang kwarto ay hindi na niya napigilan umiyak dahil sa takot, habang si Crone ay hindi pa din sumusuko sa kanyang makasariling plano. Kinabukasan, tinanong ni Norman si Ray kung bakit may taong magtatraidor sa kanilang sariling grupo, kung saan sumagot si Ray na maaaring iyon ay upang maiwasan ang pagdala sa kanila sa mga halimaw para kainin. Napaisip si Norman sa sinabi ni Ray, kaya tinanong niya si Emma kung malaman niya na isang araw, ay may nagtataksil sa kanilang lahat sa buong panahon na iyon. Subalit sinabi ni Emma na susubukan pa rin niyang iligtas silang lahat dahil para sa kanya ay sila ay kanyang pamilya, na nagdala naman ng ngiti sa mukha ni Norman. Kaya siya kasama si Ray ay sinuri ang mga trap na kanyang nilagay, at natuklasan na ang tali na nakalagay sa kisame ng banyo ay naroon pa rin, habang nawala naman ang tali na nasa ilalim ng kanyang kama. Subalit ito pala ang matalinong plano ni Norman upang matukoy kung sino talaga ang traidor, dahil sa halip na maglagay siya ng 2 patibong ay naglagay siya ng 3, upang makita kung totoo ba talagang tapat sa kanila si Ray. Dahil ang mga aktwal na patibong na inilaan niya para kay Don at Gilda, ay nasa dining hall at silid aklatan, habang wala silang kaalaman tungkol sa patibong sa ilalim ng kama, kung saan si Ray lamang ang nakakaalam. Dahil doon, ay napahiga si Ray at bigla na lamang tumawa, dahil ikinagulat niya na nalaman ni Norman na siya ang tunay na espiya ni Isabela. Dagdag pa ni Ray, na matagal na siyang nagtatrabaho para kay Isabela, simula pa noong dinala siya sa bahay ampunan. Gayunpaman, tinanggal ni Norman ang ideya na tanggalin si Ray sa grupo at iwanan siya sa kanilang pagtakas, kahit pa tumanggi itong sagutin kung maaari ba talagang sirain ang mga transmitter. Subalit upang manatili si Ray sa kanilang grupo, nagbigay si Norman ng kondisyon na kailangan niyang magtrabaho para sa kanya at maging kanilang espiya. Subalit ipinagtaka ni Norman kung totoo ba talagang kaaway nila si Ray, dahil kung totoo talagang nagtatrabaho siya kay Isabela ay hindi nito hahayaan na malaman nila ang tungkol sa sikreto ng bahay ampunan, at dapat hadlangan sila sa kanilang pagtakas. Inamin ni Ray na nagboluntaryo siyang maging espiya ni Isabela upang makuha niya ang tiwala nito, kapalit ng pagpapaliban ng kanyang pagpapadala, makakuha ng ilang impormasyon, at para na din bilhin ang mga bagay mula sa labas upang lumikha ng isang device na kayang sumira sa transmitter. Ginawa ito ni Ray para maiwasan ang pagkamatay nila Norman at Emma, at magawa ang kanilang malupit na pagtakas.
Pumayag si Ray na maging espiya ni Norman, subalit may kondisyon na dapat itong magsinungaling kay Emma sa paniniwalang maililigtas nila ang lahat, dahil bukod kay Don at Gilda, ang lahat ng mas bata ay magiging pabigat sa kanilang pagtakas. Wala nang nagawa si Norman kundi sumang-ayon sa kanilang kondisyon, habang umalis si Ray sa loob ng kwarto na may mga matatalim na ngiti. Kalaunan, nakipagkita si Ray kay Isabela upang pag-usapan ang kanilang plano, ngunit pinagtakpan niya sina Norman at inilipat ang atensyon kay Crone bilang pangunahing alalahanin. Alam ni Ray na kinuha lamang si Crone upang maging backup plan ni Isabela, dahil hindi niya napigilan sina Emma at Norman na matuklasan ang tungkol sa mga halimaw. Gayunpaman, sinabi ni Ray na nagawa niyang traidorin ang kanyang mga kaibigan mula pa noon para lamang makuha ang tiwala ni Isabela, kaya dapat ay may makuha siyang kapalit mula rito. Kinaumagahan, agad na inamin ni Ray na siya ang espiya, na labis na ikinagulat ni Emma. Subalit matapos ipaliwanag ni Norman na nagawa lamang ito ni Ray para sa kanilang kapakanan, ay agad naman itong naintindihan ni Emma. Gayunpaman, naunawaan din ni Emma ang bigat na dinadala ni Ray sa kanyang mga balikat noong ginagampanan niya ng mag-isa ang kanyang tungkulin, kaya't hinawakan niya ang kamay nito at sinabihan na huwag na niya itong uulitin. Samantala, naiinis naman si Don dahil madalas ay hindi sila kasama sa pribadong usapan ng tatlo. Subalit sinabi ni Gilda na may napansin siyang kakaiba sa bahay, kaya nagsimula sila ni Emma na bantayan ng maigi ang mga galaw ni Isabela. Natuklasan nila ni Emma na may tila isang nakatagong silid sa tabi ng kwarto ni Isabela, na marahil mayroon itong tinatagong isang lihim. Sinabi ni Ray na marahil ito ang silid kung saan nagre-report si Isabela sa headquarters, ngunit hindi niya tiyak kung saan ito matatagpuan. Nais agad itong imbestigahan ni Don upang mailigtas na nila si Connie, subalit nagpayo si Ray na kailangan nilang mag-ingat at sumang-ayon naman rito si Norman. Subalit nang matapos ang kanilang usapan, ay desidido si Don na pasukin ang kwarto ni Isabela nang walang pag-aalinlangan. Sinubukan niyang hanapin ang sikretong pinto sa likod ng isang aparador ng mga aklat, ngunit nabigo lamang siya. Kaya nang tulungan na siya ni Gilda ay nakita nila ang isang nakakandadong pinto, subalit napansin nila na may magtatangkang pumasok sa kwarto. Ngunit maswerte sila dahil ang batang si Phil lamang ang pumasok, na nakikipaglaro ng taguan sa ibang bata. Gayunpaman, hindi sumuko sila Don at Gilda na malaman ang katotohanan sa likod ng kwarto, kaya sinadya niyang banggain si Isabela upang nakawin ang susi mula rito. Subalit tila napansin ni Isabela ang kakaibang kinikilos nila. Samantala, sumang-ayon ang tatlo na upang makatakas at mag-survive, ay kailangan nilang makakuha ng maraming impormasyon tungkol sa labas ng pader, at kung paano sila mabubuhay roon. Pumunta sila ng silid-aklatan at natuklasan nila ang mga aklat ng isang may akda na nagngangalang William Minerva, na may mga nakatagong mensahe gamit ang Morse code. Kung magagawa nilang unawain ang pagkakasunod-sunod ng mga salitang ito, ay maaaring makakuha sila ng mahahalagang impormasyon mula rito. Kaya napaisip si Norman kung ito ba ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng isang komunidad ng tao sa labas ng pader, habang iniisip naman ni Emma na maaaring may mga survival tips na nakasaad sa aklat upang sila ay mabuhay sa gubat. Sa mga oras ding iyon, nagawa ng mabuksan nila Don at Gilda ang sikretong kwarto ni Isabela, at napansin nila ang isang sikretong daanan pababa. Doon ay nakita nila ang iba't ibang koleksyon ng mga laruan kasama na ang laruan ni Connie, na napaisip na nagsisinungaling sa kanila ang tatlo, tungkol sa pagiging buhay pa ni Connie. Lalo na nang makita ang communication device na ginagamit ni Isabela upang kausapin ang headquarters, kung saan ikinagalit ni Don na tila may hindi sinasabi sa kanila sina Emma. Subalit bigla nilang narinig na pumasok si Isabela sa kanyang kwarto, kaya sinubukan nilang lumabas ng tahimik. Ngunit nang lalabas na sila sa kabilang pinto, ay narinig ni Isabela ang kanilang mga kilos at handa na sanang buksan ang kabilang pinto, buti na lang ay dumating ang isang bata at ibinigay rito ang ninakaw nilang susi. Nagawa nilang makalabas ng maayos, habang nagpulong silang lahat at sinabi nila ang tungkol sa kanilang ginawa. Ikinagalit ito ni Ray ngunit mas ikinagalit ni Don ang hindi nila pagsasabi ng totoong nangyari kay Connie. Agad na humingi ng paumanhin si Emma sa kanilang pagsisinungaling, habang nagpasya naman si Norman na sabihin kina Don at Gilda ang katotohanan. At gaya ng inaasahan, ito ay masyadong mahirap tanggapin sa parte ng dalawa, kung saan hindi napigilan ni Don ang kanyang sarili dahil sa pagtatago ng katotohanan sa kanila.
Tinanong ni Don kung paano nila nagawang magsinungaling sa kanilang pamilya at mga kapatid habang lumabas muna siya upang magpalamig. Doon ay naintindihan ni Don na hindi yun kasalanan nila Norman, habang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagiging mahina at walang alam, na parang siya ay isang pabigat lamang. Dumating naman si Emma at humingi ng paumanhin sa pagkukulang ng tiwala sa kanila, habang sumama rin sina Norman at Ray sa paghingi ng paumanhin at nagkasundo silang lahat muli. Subalit habang nag-uusap silang lima, ay may napansin si Ray na tila may nagmamasid sa kanila. Habang isang linggo na lamang ang natitira para isagawa ang kanilang plano, tumulong sina Don at Gilda upang kumuha ng mga materyales para sa planong kunwaring pagpatay ni Norman kay Isabela. Subalit ipinaliwanag ni Norman na isa lamang itong panlilinlang kay Isabela na ginawa nila ni Ray, upang malihis ang atensyon nito sa kanila o magdulot ng kalituhan kapag sila ay tumakas. Kaya nang nag-report si Ray, ay nilinlang niya si Isabela sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa layunin ni Norman na patayin siya, upang sila ay makatakas. Bagamat nagpahayag si Ray na hahadlangan niya ang plano ni Norman, natuklasan niya mula kay Isabela na kapag nangyari ang ika-12 kaarawan niya sa Enero, ay siya na ang susunod na ipapadala. Samantala, habang nag-uusap ang apat sa gubat, bigla na lamang lumabas si Crone. Sinabi nito na narinig niya silang lima noong nakaraang gabi na nag-uusap tungkol sa kanilang plano, subalit imbis na magalit at magbanta, inirekomenda niya na magsanib puwersa sila laban kay Isabela. Nais ni Crone na makipagtulungan sa kanila upang gawin ang plano nilang pagtakas, habang magiging daan naman ito sa kanya upang mapabagsak si Isabela at nakawin ang papel nito bilang isang mama. Ibinunyag ni Crone na isa din siyang ulila tulad nila, habang sa edad na 12, ang mga batang babae na tulad niya ay binibigyan ng pagpipilian na mamatay o maging isang mama. Subalit hindi sila maaaring lumabas ng lugar dahil sa isang mapanganib na chip na inilagay sa kanilang dibdib, na maglalabas ng kuryente upang pigilan ang kanilang puso at maalarma ang mga halimaw. Gusto lamang ni Crone ng payapang buhay bilang isang mama, habang sa pamamagitan ng kanilang pagtakas, ay maaari niyang alisin si Isabela at masiguro ang kanyang posisyon. Kaya nang masiguro na ni Emma at Norman ang kanilang kaligtasan at walang balak na traidorin sila ni Crone, nagkasundo ang dalawang panig na magtulungan. Ipinangako ni Crone na ibibigay niya sa kanila ang anumang impormasyon para sa kanilang pagtakas at saka umalis. Habang may pag-aalinlangan si Emma sa alok ni Crone, sinabi ni Norman na nakikita niya ang tunay na layunin ni Crone na makuha lamang ang kanilang tiwala at makakuha ng sapat na ebidensya laban kay Isabela. Habang ang ginagawang transmitter blocker ang pinakamagiging ebidensya nito, ipinangako ni Ray na itatago niya ito ng maigi, habang naniniwala naman si Norman na maaari nilang malutas ang sitwasyon ng maingat, upang makakuha ng impormasyon nang hindi sila manganganib. Kaya upang makakuha pa ng mga impormasyon na kailangan nila, pumunta sila sa kwarto ni Crone at napansin nila ang nakakatakot na manika nito. Tinanong nila ang tungkol sa tracking device na ikinagulat ni Crone, habang ipinaliwanag niya na nagpapakita lamang ito ng lokasyon ng mga bata, ngunit hindi nito kayang matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ibinunyag din niya kung saan nakalagay ang transmitter, ngunit dahil hindi niya alam kung paano ito sisirain, ay inirekomenda niya ang pagputol ng tainga ang tanging paraan upang maalis ito. Nagpatuloy pa si Crone sa pagpapaliwanag na may iba pang mga farm o bahay ampunan tulad nito, habang ang tanging alam niya lang ay may mga taong nakikihalubilo sa mga halimaw sa labas ng pader, na tila sila ay pantay-pantay. Tinanong naman ni Norman kung gaano kahigpit ang seguridad, kung saan sinabi ni Crone na napakaluwag, dahil umaasa sila sa pader at sa mga transmitter upang panatilihing nakapiit ang mga bata. Subalit kahit tila nasagot ang lahat ng kanilang mga katanungan, ang parehong kampo ay nananatiling naghihinala sa isa't isa, na may mga nakatagong plano. Samantala, tumungo naman si Isabela sa gate upang tanggapin ang isang package mula sa labas, na naglalaman ng isang sulat at itim na kahon. Ito pala ay isang camera na isa sa mga hiniling ni Ray mula sa kanyang serbisyo kay Isabela, na nagkukunwaring interesado sa larangan ng photography. Nagpa siya nang umalis si Ray at iminungkahi na pag-usapan ang kanilang plano pagkatapos ng tanghalian, habang ginuhitan naman ni Isabela ang araw, na nangangahulugang dumating na ang araw ng pagtakas ng kanyang mga bata. Kinabukasan, muli nilang pinag-usapan ang kanilang plano. Sinabi ni Ray na susubukan niyang abalahin si Isabela pagkatapos ng tanghalian, upang ang iba ay umakyat ng pader para pag-aralan at mag-scout sa paligid.
Subalit ibinahagi ni Norman ang masamang balita na tila natuklasan na ni Crone ang tungkol sa kanilang transmission blocker. Nangangamba si Norman na baka matagpuan ito ni Crone, ngunit siniguro ni Ray na may plano siya tungkol rito. Kaya nang ito nga ang pumasok sa isip ni Crone, agad siyang pumunta sa kwarto ng mga bata at kinalkal ang mga gamit at kama ni Ray. Kaya matapos ang ilang minutong paghahanap, natagpuan niya ang isang note at napagtanto na nakuha na niya ang mga bagay na matagal na niyang hinahanap. Kaya habang naghahanda ang tatlo para sa kanilang tanghalian, hindi alam ni Crone na nalaglag siya sa patibong ni Ray. Subalit para kay Crone, ay nakakuha na siya ng impormasyon na talagang lubos na ikakawasak ni Isabela kapag naibigay niya ito sa tinatawag nilang grandma. Ngunit biglang may kumatok at bumungad sa kanya si Isabela na may hawak na patalim. Nang inakala niya na katapusan na niya, ay ibinigay lamang pala nito ang isang sulat mula sa headquarters at sinabing buksan niya. Bigla itong ikinagulat ni Crone, habang si Isabela naman ay namamaalam na sa kanya. Habang hindi naman talaga siya napatalsik, kundi lumalabas na siya ay itinalaga bilang isang mama, hindi nga lang rito kundi sa ibang bahay ampunan. Kaya nang umalis si Isabela, wala sa mukha ni Crone ang anumang tuwa dahil ang kanyang pangunahing prioridad ay hindi lamang maging mama, kundi patumbahin si Isabela. Gayunpaman, hindi sumuko si Crone na patumbahin si Isabela sa huling pagkakataon, kung saan itinago niya ang isang kapirasong papel kasama ng isang ballpen, bago siya tuluyang umalis. Nang makarating siya sa gate ay sinalubong siya ng tinatawag nilang grandma, at agad niyang kinuha ang papel upang ipakita rito. Naiintindihan ni Lola ang nais ipahiwatig ni Crone na ang mga bata ay nagtatangkang tumakas, subalit sinabi nito na habang sila ay kontrolado ay ayos lamang ito sa kanya, na labis na ikinagulat ni Crone. Binigyang diin ni Lola na espesyal ang mga bata ni Isabela at ang planta nito, habang ang sino mang magtatangkang palitan si Isabela ay magdudulot sa kanya ng malaking abala, dahil ito ang nagdadala sa kanya ng malaking kita. Napagtanto ni Crone na siya ay nalinlang ng plano ni Isabela, habang isang malaking halimaw naman ang lumitaw mula sa kanyang tabi. Doon na naalala ni Crone ang kanyang kabataan sa bahay ampunan, at kung paano niya tinanggap ang pagiging isang mama. Dumaan siya sa maraming pagsasanay para lamang siya ay mabuhay, habang sinusubukan niyang depensahan ang kanyang sarili mula sa halimaw. Doon niya din natuklasan ang isang misteryosong ballpen na naiwan ng isang misteryosong doktor, habang iniwan niya ito sa aparador ng mga bata bago siya hawakan ng halimaw. Bago siya mamatay, ang kanyang huling kahilingan ay magtagumpay ang mga bata sa kanilang pagtakas at nais na mabuhay sila at wasakin ang sinumpang mundong ito, na isang bagay na hindi niya nagawa kailanman. Kinalaunan, nakipagkita si Ray kay Isabela upang gawin ang kanilang planong abalahin siya at gawing alibay si Crone, para mapagharalan ng dalawa kung paano sila makakatakas mula sa pader. Subalit biglang sinabi ni Isabela na tinanggal na niya si Crone sa eksena, na ikinabigla ni Ray at natuklasan na wala na nga ito sa kanyang kwarto. Ipinahayag ni Isabela na tinanggal niya si Crone dahil wala na itong silbi, habang ipinahiwatig na ganun din ang kahihinatnan ni Ray, dahil alam niyang nagsisinungaling ito sa kanya. Kaya nang nagpa siya si Isabela na bantayan ang kanyang mga kaibigan, sinubukan pigilan ito ni Ray ngunit itinulak siya palayo at ikinulong sa kwarto. Alam ni Isabela na sina Emma at Norman ang gumagalaw ng mabilis sa tracking device, kung saan narinig ito ni Ray at pilit binubuksan ang nakakandadong pinto. Habang nag-aalala sina Don at Gilda dahil wala pa din si Ray, biglang lumabas si Isabela na nakangiti sa kanila, habang patungo kina Emma at Norman. Nagmadali si Don na pumunta sa loob upang tulungan si Ray, kung saan sinira niya ang pinto at agad silang tumakbo upang pigilan si Isabela. Kaya habang naghahanda sina Emma at Norman, may narinig silang mga yabag na papalapit, at bumungad sa kanila si Isabela. Agad na binasag ni Isabela ang kanilang mga peking ngiti at iniwan ang pagpapanggap na pinanatili niya sa loob ng 10 taon. Sinabi ni Isabela na ngayon ay wala na sila kundi mga tagapagparami at mga alagang hayop, ngunit patuloy pa rin niyang minamahal sila na para bang kanyang mga anak. Kaya naman nais niyang sumuko na lamang sila at tanggapin na lamang ang kanilang kapalaran, na maaari silang mabuhay ng masaya hanggang sa araw ng kanilang pagpapadala, kung saan ang kanilang kamatayan ay agad na mangyayari. Subalit nang tumanggi ang dalawa sa nais ng kanilang mama, sinubukan pigilan ni Emma si Isabela habang kinuha naman ni Norman ang tali. Ngunit sa isang lagutok ng buto ay napatigil si Norman, habang dumating naman si Ray at nakitang binali ni Isabela ang binti ni Emma.
Kaya matapos lagyan ni Isabela ang nabali na binti ni Emma ng stick at benda, ipinaalam niya na maghihilom ito sa loob ng 1 o 2 buwan, habang may planong ipagdiwang ang darating na pag-alis ni Norman kinabukasan. Kaya habang nagulat ang lahat, napagtanto ni Norman na natukoy na ang kanyang kapalaran at kanyang katapusan. Nang makabalik sila sa bahay, nagpapakita pa din ng lakas at kapanatagan ng loob si Norman kay Emma, na sinasabing hindi pa doon natatapos ang kanilang plano. Subalit nang kumuha siya ng tubig para kay Emma, hindi na ikubli ni Norman ang kanyang matinding takot at kawalan ng pag-asa sa kanyang sarili. Samantala, nagagalit naman si Ray dahil nais niyang humanap ng paraan upang iligtas si Norman, kaya sinabi niya kina Don at Gilda na ihanda ang lahat para sa kanilang pagtakas ngayong gabi, habang pumunta siya kay Emma at sinabihan na ililigtas nila si Norman. Nang makabalik si Norman sa kwarto, nakita niya doon si Ray at sinabihan siya sa kanilang magiging plano. Iminungkahi ni Ray para kay Norman na magpanggap na tumetakas at sirain ang transmitter gamit ang device na kanyang ginawa upang siya ay makapagtago hanggang sa gumaling ang binti ni Emma, at pagkatapos ay lahat sila ay tatakas ng magkakasama. Ngunit tumanggi si Norman na sumang-ayon sa plano dahil sa takot na baka may ibang ipadala tulad na lamang ni Emma o ni Ray na hindi niya papayagan na may mamatay sa kanyang lugar. Gayunpaman, nagkaroon ng ideya si Emma na maaari ding baliin ni Ray ang kanyang binti dahil kung masusugatan sila ay hindi na sila ituturing na mataas na kalidad na karne. Pinuri naman ni Ray ang naging ideya ni Emma dahil gagawin nila ang lahat upang manatili silang magkakasama sapagkat sila ay isang pamilya. Matapos ibigay ni Ray ang transmitter blocker na kanyang ginawa, tinanong ni Norman kung paano niya natuklasan ang sikreto ng bahay. Ibinunyag ni Ray na siya ay isang espesyal na bata na hindi nagkaroon ng childhood amnesia, kung saan naaalala pa din niya ang mga panahon noong siya ay sanggol pa lamang. Naaalala pa ni Ray ang mga hitsura ng mga halimaw at kung paano hinati ang mga sanggol sa 5 grupo, bago ipadala sa 5 planta o bahay ampunan kung tawagin. Dagdag pa ni Ray, na ang gate ay hindi patungo sa labas kundi patungo lamang ito sa headquarters, kung saan ito ang dahilan kung bakit maluwag ang kanilang seguridad, dahil alam nilang walang makakatakas sa pamamagitan ng gate. Kaya matapos nilang pag-usapan ang lahat, muli silang nabuhayan ng loob at ituloy ang plano nilang pagtakas ng magkakasama. Subalit bago matulog ang lahat, ay nakita ni Norman ang mga bagay na iniwan ni Crone sa kanyang aparador. Kinaumagahan, agad na isinagawa ni Norman ang kanyang pagtakas patungo sa pader, na may dalang tali na ginawa nila Don at Gilda, habang sina Emma at Ray ay malapit naman kay Isabela. Nang marating ni Norman ang pader, agad niyang tinali ang lubad sa puno at ginamit ito upang tumulong sa kanya na makatakbo sa pader, hanggang makaakyat siya sa itaas nito. Ikinagulat niya ang tanawin sa kabilang panig at ngumiti ng may determinasyon. Sina Emma at Ray ay tinitignan si Isabela nang magtaka ito kung nasaan si Norman. Inaasahan nilang makikita nitong nakatakas na si Norman, ngunit sa kanilang pagkagulat, ito ay ngumiti at bumati kay Norman ng maligayang pagbabalik. Hindi makapaniwala ang mga bida, habang batid sa mukha ni Norman ang pagkatalo. Ikinagalit ito ni Ray ngunit malinaw kay Norman na hindi siya tatakas at sinabing makinig sa kanya. Dahil nang siya ay makarating sa tuktok ng pader, ay bumungad sa kanya ang malawak at matarik na bangin sa pagitan ng pader at gubat na hindi nila kayang malagpasan. Gayunpaman, sinabi ni Norman na may paraan pa para sila ay makatakas, kung saan ipinakita niya ang istruktura ng buong farm complex na hugis hexagon, at ang headquarters ay direktang kaharap nila. Habang ang kanilang tanging pagpipilian ay makatakas sa pamamagitan ng tulay na matatagpuan malapit sa headquarters, bago kumatok si Phil upang sunduin siya. Inamin ni Norman na wala talaga siyang balak tumakas, kung saan kumuha lamang siya ng karagdagang impormasyon upang sila ay magtagumpay sa pagtakas at mapanatili silang buhay. Ibinalik niya ang transmitter blocker at pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang 2 matalik na kaibigan, at nagpaalam sa huling pagkakataon. Ang eksena ng pamamaalam ni Norman ay mahirap. Karamihan sa mga bata ay malungkot at pilit na pinipigilan ang kanilang mga luha, ngunit walang sino man ang mas nahihirapan sa kanyang pag-alis kundi si Emma. Kaya bago tuluyang umalis ang kanyang kaibigan, ay pinilit tumalon ni Emma upang yumakap kay Norman, at samantalahin ang pagkakataon na sirain ang transmitter, ngunit pinigilan siya nito at sila ay bumagsak sa sahig.
Kaya habang nagulat ang lahat, agad na itinago ni Norman ang transmitter upang hindi makita ni Isabela, habang nagkaroon naman ng madramang usapan ang dalawa. Sinabihan naman ni Isabela si Norman na oras na para umalis, habang binalaan nito si Emma na papatayin siya kapag sinubukan niyang gawin ito ulit. Gayunpaman, bago sila maghiwalay ni Norman, ay ibinalik nito sa kanya ang transmitter blocker at sinabihan na huwag siyang mawawalan ng pag-asa kailanman. Habang kay Ray, nagpalitan lamang sila ng isang masidhing tingin, bago niya lisanin ng tuluyan ang bahay ampunan. Nang marating nila ang gate, napagtanto na ni Norman ang kanyang kapalaran at lumakad patungo sa truck. Subalit sinabi ni Isabela na sa loob siya maghihintay, kung saan labis na nabigla si Norman sa kanyang nakita. Nahihirapan sina Emma at Ray sa pagkawala ng kanilang kaibigan, dahil silang tatlo ay may matibay na ugnayan, simula pa noong mga bata pa sila. Habang si Ray ay tila nawalan na ng pag-asa at wala ng interes pang tumakas, si Emma naman ay pumunta sa kanyang kwarto at umiiyak. Doon ay biglang bumisita si Isabela upang hikayatin si Emma na sumuko, at sinabi na ang kanyang buhay ay magiging mas madali. Inalok din siya ni Isabela ng isang paraan upang maging susunod na mama, at maaari siyang mabuhay ng tahimik sa ibang paraan. Subalit tinanggihan ito ni Emma, kaya sinabi ni Isabela na magtiis siya sa paghihirap hanggang sa wakas, tulad ng kanyang sitwasyon ngayon. Lumipas pa ang ilang araw, patuloy ang paglubog ni Emma at Ray sa depresyon, habang binabantayan sila ni Isabela na may mga ngiti sa labi. Bago nila namalayan, isang buwan pa ang nagdaan at dumating na ang bisperas ng petsa ng pagpapadala ni Ray, kung saan gumising si Emma at nakita niya itong nag-iimo sa hapagkainan. Sinabi ni Ray na namamaalam lamang siya sa bahay na ito, dahil alam niyang kinabukasan na ang kanyang kaarawan. Subalit nang tanungin ni Ray si Emma kung totoo ba talagang sumuko na ito, nakita niya ang determinasyon sa ngiti ni Emma. Lumalabas na sinadya nilang hindi mag-usap sa loob ng 2 buwan at magpanggap na malungkot, upang isipin ni Isabela na talagang sumuko na sila. At dahil nakamasid sa kanila ito ng buong panahon na iyon, sina Don at Gilda ang nag-alaga at naghanda ng lahat ng kagamitan, habang sinabi ni Emma na gumawa din siya ng plano para sa kanilang pagtakas. Subalit bago sila tumakas, sinabi ni Ray na kailangan muna nilang malampasan ang 2 hadlang. Una, ay kailangan nilang ma-distract si Isabela upang mailayo mula rito ang mga bata. Pangalawa ay ang bangin sa likod ng pader, kung saan hindi nila pwedeng gamitin ang tulay dahil tiyak na may mga bantay doon kapag narinig ang tungkol sa kanilang pagtakas. Kaya naghanda si Ray ng solusyon at ipinakita ang maraming lata ng langis upang sunugin ang bahay, kung saan ito ang gagawin nilang distraction kay Isabela. Nang ipakita ni Emma na magaling na din ang kanyang binti, sinimulan na ni Ray ibuhos ang langis sa sahig ng bahay at sinabing tatakas na sila ngayong gabi. Subalit nang magtaka si Emma, kung paano malilihis ng sunog ang atensyon ni Isabela mula sa paghabol sa kanila, biglang kumuha si Ray ng isang lata ng langis at ibinuhos niya sa kanyang sarili. Ito ang tunay na plano ni Ray upang makuha niya ang atensyon ni Isabela, dahil hindi nito hahayaang tuluyan masunog ang isang perpektong marka na tulad niya. Ito rin ang kanyang paraan upang pagbabayad sala dahil pinabayaan niya ang maraming mga bata nang mamatay nang hindi sinasagip, kung saan ayaw niyang mabaliwala ang kanilang kamatayan at inihagis ang isang aklat kay Emma. Nang sumapit ang 12:00 ng madaling araw at dumating na ang kaarawan ni Ray, sinindihan niya ang isang posporo at nagpasalamat kay Emma sa pagiging isang mabuting kaibigan nito sa kanya. Kaya nang makarinig ng sigaw si Isabela ay nagmadali siyang puntahan ito, kung saan bumungad sa kanya ang nakakasukang amoy at isang napakalaking sunog. Nakita niya doon si Emma na umiiyak para kay Ray, kung saan tinignan niya ang tracker at hindi makapaniwala na ginawa iyon ni Ray. Agad na kumilos si Gilda upang ilikas ang lahat ng bata, habang sinubukan na pulahin ni Isabela ang sunog at mailigtas kahit man lang ang utak ni Ray. Nang maubos ang laman ng fire extinguisher, napansin ni Isabela na biglang nawala si Emma, kaya tinignan niya ang kanyang tracker ngunit dinala siya nito sa isang walang laman na banyo. Habang nananatili ang posisyon ni Emma, tinulak niya ang isang balde at nakita ang putol na kaliwang tainga ni Emma, at biglang napagtanto na siya ay naisahan ng mga bata. Mabilis na tumakas si Emma na nakahawak sa kaliwang bahagi ng kanyang ulo, habang siya ay sumama sa iba pang mga ulila sa kagubatan. Habang si Ray na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, lumalabas na nagawang masalo ni Emma ang apoy bago ito magliyab kanina, at sinampal si Ray upang matauhan.
Maya-maya pa ay dumating sina Toma at Lani, dala ang mga gamit para sa kanilang gagawin na decoy, kung saan naglagay sila ng mga karne at mga buhok upang lumikha ng totoong katawan na nasusunog, habang ang natitirang bagay na lamang ay ang transmitter sa tainga ni Ray. Ibinunyag ni Emma na palihim itong plinano ni Norman, noong natuklasan nito na planong isakripisyo ni Ray ang kanyang sarili, nang tignan nito ang ilalim ng kanyang kama. Gumawa si Norman ng mga huling hakbang kasama ng mga bagay na iniwan ni Crone, na kalaunan ay ibinigay kay Emma, na kanyang sinusunod sa buong oras na ito. Habang papunta sila sa pader, tinanong ni Ray si Don kung paano nalaman ng ibang bata ang tungkol sa lihim, kung saan ipinaliwanag ni Don na dahil ito kay Emma. Dahil noong nakumbinsi ni Emma si Norman na dapat na din nilang ipaalam sa ibang bata ang tungkol sa sikreto ng bahay ampunan, inutusan nila ang mga ito na makinig sa labas ng pinto noong gabing kinausap ng dalawa si Sister Crone. Habang unti-unti nilang sinama ang ilang bata sa ilalim ng direksyon ni Emma, lahat ng ito ay plinano nila ng 2 buwan, tulad na lamang ng paghahanda ng lahat ng kagamitan at pagsasanay kung paano umakyat sa ibabaw ng pader. Nang marating nila ang pader, agad nilang sinimulan ang pag-akyat, ngunit nagtaka si Ray kung kasama ba talaga nila ang lahat ng bata. Samantala, habang pinapanood ang kanyang nasusunog na bahay, nagawang maisalba ni Isabela ang communication device. Gayunpaman, masayang ipinahayag ni Isabela kung paano niya hahabulin ang kanyang mga tumakas na bata, ngunit biglang lumitaw si Phil sa kanyang tabi, na labis niyang ikinagulat. Kaya nang tanungin ni Ray kung paano ang iba pang mas maliliit na bata, inamin ni Emma na napagtanto niya ang isang bagay. Naalala niya ang naging pag-uusap nila ni Don at Gilda, tungkol sa mga maliliit na bata na mahihirapan mabuhay kapag dumating na ang taglamig. Doon napagtanto ni Emma na tama ang sinabi sa kanya ni Ray, at hindi niya kayang iligtas sa ngayon ang lahat ng mga bata. Kaya nagpa siya siyang tawagin si Phil upang sabihin rito ang katotohanan tungkol sa bahay ampunan. Subalit sa kanilang pagkabigla, agad itong natanggap ni Phil at naniwala sa lahat ng sinabi ni Emma. Dahil noon pa man ay napansin na niya ang ilang bagay na kakaiba, tulad ng sinasabi ni Sister Crone tungkol sa harvest at noong ginawa nitong paghahanap sa mga gamit ni Ray, at ang sobrang takot ni Emma noong umalis si Norman. Nagsimulang umiyak si Phil dahil napagtanto niya na lahat ng mga batang umaalis ay namamatay, subalit nangako si Emma na babalik para sa kanila, ngunit sa ngayon ay isasama niya lang muna ang mga bata na 6 na taon gulang pataas para hindi sila mamatay. Siniguro ni Emma kay Phil na babalik siya para sa kanya sa loob ng 2 taon, at iniwan ang responsibilidad na sanayin ang iba pang mga kapwa bata para sa kanyang pagbabalik. Nang agad naman itong naintindihan ni Phil, nagbitaw si Emma ng mga salita kay Ray, na muli siyang babalik upang iligtas ang kanyang pamilya at ang lahat ng mga bata sa iba pang bahay ampunan. Kaya yun ang dahilan kung bakit naroon si Phil kasama ni Isabela, upang siguruhin na maayos ang lahat ng bata, habang naghihintay sa pagbabalik ni Emma. Kaya nang masiguro ni Isabela na maayos ang ibang bata, iniulat niya na sa headquarters ang ginagawang pagtakas ng mga bida. Ito ay nagpagana ng mga alarm sa buong plantation at naglagay sa mga halimaw sa mataas na alerto, na pinahintulutan na patayin ang sinuman maliban sa 2 kalidad na karne. Alam ni Emma na magkakaroon ng maraming bantay ang tulay, kaya ipinakita niya ang pinakamalapit na spot sa pader, na sinuri ni Norman noong panahong umakyat ito sa pader. Habang naglaan naman si Don ng ilang linggo upang maging bihasa, at tiyaking kaya niyang itapon ang bato na may lubid sa kabilang dako ng bangin, at maitali ito ng maayos sa puno. Pagkatapos ay agad na nag-zipline si Don gamit ang isang hanger at matagumpay na nakarating sa kabilang dako. Habang naghanda rin sila ng mga may taling bottled rocket at pinalipad ito sa kabilang dako, na itinali naman ni Don at nagsimulang mag-zipline ang bawat bata tulad na lamang ng ginawa nilang pagsasanay noon. Nang halos karamihan sa mga bata ay nakatawid na ng bangin, isang batang babae ang natatakot tumawid habang nahawa na din sa kanya sina Toma at Lani. Samantala, nakatanggap naman ng ulat si Isabela na hindi pa nakakarating sa tulay ang mga bata, kaya napagtanto niya na marahil tatawid ang mga ito ng bangin. Subalit lumapit si Ray at hiniling kay Emma na itali sa kanya ang bata, habang sinabihan niya ang dalawa na tanggalin ang takot at maging matapang. Nang magawang makatawid nila Ray ng ligtas, ay nagawa na din makaakyat ni Isabela ng pader tulad ng ginawa niya noong kanyang kabataan. Kaya matapos tumawid ng huling 2 bata at noong si Emma naman ang susubok, napansin niya na nakatitig sa kanya si Isabela na hingal kabayo.
Sa huling pagkakataon, nagpaalam si Emma sa bahay na dating tinatawag niyang tahanan, habang nagpaalam din siya sa kanyang tinuring na mama, bago siya nagpasyang tumawid sa kabilang dako at pinutol ang mga tali. Tinanggal ni Isabela ang tali ng kanyang buhok at naalala ang kanyang kabataan na nakatayo sa gilid ng bangin, subalit pumukaw sa kanya ang isang batang lalaki na tumutugtog ng isang napakagandang musika. Si Isabela ay may kanyang sariling Norman din sa katauhan ni Leslie na tumutugtog na magandang musika na kanyang naibigan. Subalit nang dumating ang araw ng pagpapadala ni Leslie, labis na nasaktan si Isabela at sinubukan niyang tumakas kinabukasan. Gayunpaman, pinilit siyang bumalik ni Lola at inalok na maging isang mama tulad nito, kung saan tinanggap niya ito at nagsikap na maging pinakamahusay na mama sa lahat. Kinalaunan, siya ay nagsilang ng isang bata na palaging niyang inaawitan ng kanyang paboritong musika, kung saan isang araw ay narinig niya na lamang itong inaawit din ni Ray. Tinanong niya si Ray kung saan niya ito natutunan habang nakahawak sa kanyang tiyan, kung saan ngumiti ito sa kanya at nagtanong kung bakit niya siya isinilang. Sa huli ay tinanggap ni Isabela ang kanyang pagkatalo at kinolekta niya ang mga tali. Nagpaalam siya sa kanyang mga anak at hiniling na magkaroon sila ng ligtas na paglalakbay na umaasa sa isang liwanag na gagabay sa kanila. Kaya habang tumatakbo sina Emma, siya ay muling nagpasalamat kay Norman dahil sa wakas ay nagawa nilang makatakas, kung saan ito ang magiging unang hakbang nila patungo sa bagong simula. At dito na nagtatapos ang Season 1 ng anime. Maraming salamat sa panonood.